Noong unang panahon, ang mga tao sa mundo ay nagkasala at naging masama. Nakita ng Diyos na punong-puno na ng kasamaan ng mundo, at siya'y nalungkot at nagsisi na nilikha niya ang tao. Kaya't sinabi niya kay Noah, na isang mabuting tao at tapat na sumusunod sa kanya. Nalilipulin niya ang lahat ng tao at mga hayop sa pamamagitan ng isang malaking baha. Ngunit dahil si Noah ay matuwid, nagpasya ang Diyos na iligtas siya at ang kanyang pamilya. Sinabi ng Diyos kay Noah na gumawa ng isang malaking arka, bangka, na gawa sa kahoy na gopher. Dapat itong may 3 palapag, may mga silid, at may pintuan sa gilid. Dapat din itong may bubong na may siwang na isang siko mula sa itaas para sa bentilasyon. Inutusan ng Diyos si Noah na ipasok sa arka ang kanyang asawa, ang kanyang 3 anak na sina Shem, Ham, at Japheth, kasama ang kanilang mga asawa. Sinabi rin ng Diyos kay Noah na magdala ng 2 pares ng bawat uri ng hayop, isang lalaki at isang babae, upang mapanatili ang bawat uri ng hayop sa mundo. Nang matapos na ni Noah ang paggawa ng arka, dumating ang mga hayop na ipinadala ng Diyos. Pumasok si Noah at ang kanyang pamilya sa loob ng arka, kasama ang mga hayop. Pagkatapos, ay isinara ng Diyos ang pinto ng arka. Pagkaraan ng 7 araw, bumuhos ang ulan sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Bumuka rin ang mga bukal ng kalaliman at tumaas ang tubig hanggang sa matakpan nito ang lahat ng bundok. Nalunod ang lahat ng nilalang na may buhay sa ibabaw ng lupa, mga tao, hayop, at lahat ng may hininga sa ilong. Tanging sina Noah at ang mga kasama niya sa arka ang nakaligtas. Nanatiling tumaas ang tubig sa loob ng 150 araw. Sa huli, naalala ng Diyos sina Noah at ang lahat ng hayop sa arka. Nagpadala siya ng hangin at nagsimulang humupa ang tubig. Magsisimula ng humupa ang tubig, at pagkalipas ng ilang buwan sumadsad ang arka sa kabundukan ng Ararat. Pagkaraan ng ilang buwan, natuyo na ang tubig. Naglabas si Noah ng isang uwak at isang kalapati upang makita kung tuyo na ang lupa. Ang kalapati ay bumalik sapagkat wala itong makitang matutuyuan, ngunit nang muli itong pakawalan makalipas ang 7 araw, bumalik ito na may dalang sariwang dahon ng oliba, tanda na humupa na ang tubig. Sa ikatlong pagpapakawala, hindi na bumalik ang kalapati, hudyat na tuyo na ang lupa. Pagkatapos ng 1 taon, sinabi ng Diyos kay Noah na maaari na silang lumabas ng arka. Lumabas sila at ang mga hayop. Nagtayo si Noah ng altar at nag-alay ng mga handog sa Diyos bilang pasasalamat. Tinanggap ng Diyos ang alay ni Noah at nangako na hindi na niya muling lilipulin ang lahat ng buhay sa pamamagitan ng baha. Bilang tanda ng pangakong ito, naglagay ang Diyos ng bahaghari sa ulap. Sinabi niya na tuwing makikita ang bahaghari, maaalala niya ang kanyang tipan na hindi na muling lilipulin ang mundo sa pamamagitan ng baha. Ito ang kwento ni Noah na nagpakita ng kanyang pananampalataya at pagsunod sa Diyos, at ang pangako ng Diyos na mag-ingat at magmahal sa sangkatauhan sa kabila ng kanilang mga pagkakasala.